mga kababayan, Divina Apostol po muling nagbabalik. So ayan, tapos ng ating busy months, ito na naman tayo mga kababayan. Sana suportahan nyo ako. So ayun nga no, gusto ko lang magbigay ng konting komentaryo about dito sa nangyayari sa Pilipinas, mga ka-OFW, no? Kung saan ito mainit-init ngayon na balita, maging dito sa ibang bansa, naririnig, nababasa po natin sa mga Facebook at mga nakikita sa television, itong mainit na usapin tungkol dyan sa Pilipinas, Sara Duterte. Ayan, no? Kung saan gustong i-impeach itong si Sara Duterte ng mga ilang grupo na may mga grupong nananawagan na impeach nga itong si Sara Duterte dahil diyan sa mga pagdinig na nasubaybayan natin dito sa Quadcom, no? At sa akin mga kapatid, mga ka-OFW, pabor ako diyan. Dapat nga sana kay Sara Duterte isampol itong firing squad na ngayon tinutulak ngayon diyan sa Congress eh. Dapat sa kanya isasampulan ng firing squad para matuto at matakot itong mga politikong gahaman na ito na kumurap o magnakaw ng pera ng bayan. Pero ang tanong mga kababayan, meron bang senador or meron bang congressman na pipirma sa panukalang batas na ito? Sino bang matinong congressman or sino bang matinong senador ang gustong ipapatay ang sarili, di ba? Baka kapag nangyari yan, mga kapatid, mga kababayan, ilang senador na lang itong at congressman ang matitira. Baka sa batas nilang pinirmahan, yan din ang papatay sa kanila. So ayun mga kababayan, no? Itong mga INC, nakita din natin na gusto ng peace rally, mga kababayan, talagang matindi itong INC na ito. Gusto yata nilang tahimik na magnanakaw na lang itong mga nasa kapangyarihan, porque binoto nila, pagtatanggol nila. Sa bagay, hindi nakapagtataka, di ba? Kasi tuwing election talagang hinahawakan nila yung member nila para itulak ang isang kandidato. Siguro malaking siguro itong INC, siguro lang di ako siguro. Siguro malaking pera nito na nanggagaling dito sa mga politiko kaya ganyan. Pero ang good news mga kababayan, kahit na ganyan, na milyon-milyon yung mga nakisali, milyon o nasa 1.5 million po yata, yun na rin nakita natin sa news. Mas marami pa rin tayong mga Katoliko na independent, na free thinker, na hindi pwedeng diktahan ni numan, no? Kaya dapat suportahan natin yung impeachment against dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya dapat dapat talagang no more Duterte. Tanggalin na yung mga Duterte diyan sa Philippine na mamuno sa Pilipinas. Kasi tignan nyo mga kababayan, noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, meron ba siyang nagawang tama para sa Pilipinas? Di ba nung panahon niya mas nagkaroon tayo ng problema sa China, yung West Philippine Sea, di ba? Yung West Philippine Sea, di ba? Lumala yan nung panahon niya, Lumala po yan nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi niya giniit yung karapatan ng Pilipinas sa pagpanalo natin diyan sa arbitral case. Nanalo tayo diyan, pero anong ginawa niya, di ba? Ang dami niyang mga salita-salita. So ngayon, talagang nahihirapan ng Pilipinas talaga. Siya ang dahilan kung bakit nagkaletse-letse yung usapin dyan sa West Philippine Sea. At saka nung panahon ni Pangulong Duterte, masyadong tumaas itong utang ng Pilipinas. Yung 7 trillion na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino nung naupo siya, dumoble pa. Ang sabi nila, nag-abid sa COVID, tapos mukat-mukat, nalaman natin sa mga pagdinig yan sa Senado na ang daming nakorap itong mga family tulad niyan nila, 'di ba? Meron pa nga siyang taga-gabinete na na nakorap. Kaya dapat sana itong usapin
na yung pagtutulak ng batas about dito sa firing squad or death penalty laban sa mga korap na opisyal diyan sa Pilipinas, dapat dapat isulong, talagang gawing batas. Hindi lang sana papogi dahil election is coming na naman. Sana tama na, sobra na. Dapat magkaroon ng accountability itong mga opisyal ng Pilipinas na napapatunayang nagnanakaw sa kaban ng bansa. Kasi dito sa ibang bansa, mga kababayan, mga ka-OFW, no, sana maintindihan nyo kayong mga OFW, na katulad kong OFW. Bakit nga ba ang bansang inalalagyan nyo ngayon, nakikita nyong maunlad? That is because yung mga namamahala po sa kanila, yung nilalagay nila dyan sa pwesto ay hindi mga korap. Tignan nyo sa atin, sa Pilipinas. Napakadaling pumasok sa politika. Parang napakabataan nila pumapasok sila sa politika. Napakadaling pumasok sa politika kapag may kaya ka. Kaya mong magsayaw-sayaw diyan. No, di ba? Tignan nyo, yung mga diyan, kasayaw-sayaw lang sila. Hindi na sila naghahanap kahit ang bata nila nagiging congressman, nagiging mayor sila, nagiging sanggunyang bayan. O di ba? Yan kasi nangyayari na pinapabayaan, wala tayong batas na nagpoprotekta sa mga mamamayan kung saan may accountability itong mga opisyal nating naihahalal. No, yan sa Pilipinas. Pero kung ang Pilipinas katulad dito sa ibang bansa na kapag napatunayang isa kang korap na opisyal ng gobyerno, talagang may kalalagyan ka. Sana lang talaga mga kababayan, itong tinutulak na batas, firing squad para sa mga korap na opisyal, sana hindi lang ito papogi. Hindi lang ito papogi ng mga congressman dahil sa papalapit na eleksyon. So yun lang mga kababayan, mga kapatid, and see you sa next vlog. I-try ko pong makablog araw-araw mga kapatid. So yun lang po at adios.